Marami nagtatanong, sino nga ba talaga itong dalawang saksi sa Book of Revelation? Alamin po natin yan. Sa panahon po natin ngayon, lalo na nga sa pagdating po ng tribulation, merong dalawang mahalagang tao na binanggit po yung Book of Revelation. At sinabi po, ito po yung dalawang saksi o yung two witnesses. So noon pa man mga kapatid, usap-usapan na talaga yung dalawang saksi na ito. At hanggang ngayon mga kapatid, pinag-uusapan pa rin talaga at tinatanong talaga nila kung sino ba talaga itong dalawang saksi. Pero hanggang ngayon mga kapatid, wala pa po talaga nakakapagsabi kung sino nga ba talaga yung dalawa na ito. Ngayon kung babasahin po natin yung Revelation, sino nga ba yung dalawang saksi na ito? Kung babasahin natin yung Book of Revelation, makikita po natin na itong dalawang saksi na ito po yung dalawang sugo na ipinadala ng Diyos pagdating ng tribulation. Sila po ay magpaprophesy sa loob ng 1,260 days. Actually, hindi lamang po sila basta propeta. May pagkakataon nga mga kapatid na kaya po nilang isara yung langit para hindi umulan. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, may kapangyarihan din po sila. May kapangyarihan din po sila na magpadala ng apoy sa mga kalaban nila. Kaya kung babasahin po natin yung Book of Revelation, makikita po natin dito na meron po silang mga himala na nagagawa. Basahin po natin yung Revelation chapter 11 verse 4 to 6. Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraay, mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensahe mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. So nakita nyo naman po yung kapangyarihan ng dalawang saksi po na ito. Hindi sila basta-bastang tao. Meron po silang kapangyarihan. Siyempre, galing po yun sa Diyos. Hindi po galing sa sarili nilang lakas. Ngayon mga kapatid, dahil sila nga po ay lalabas pagdating po ng tribulation, sila po ay sasalungat sa anumang pong sistema nitong si Satanas o kaya man po ng Antikristo. Hindi po sila yuyuko o hindi po sila sasamba dun po sa halimaw. At hindi rin po sila magpapatatak ng Mark of the Beast. Sila po yung bobose sa katotohanan sa panahon po ng kasinungalingan. Kumbaga sila po yung magbabahagi ng katotohanan o salita pa rin ng Diyos pagdating ng tribulation. Sila po ay kamumuhian ng mundo na ito kasi nga po sila po ay tataliwas o kaya man kontra sa sistema ni Satanas. Ngayon, ayon din po sa Book of Revelation, makikita po natin dito na dahil nga po sila ay kamumuhian ng mga tao, lalo na nga po ng Antikristo, sila po ay mamamatay. At nakita po niyo dyan sa kanyang vision na yung katawan ng dalawang saksi na ito na nasa Jerusalem, makikita po ito ng buong mundo. Pero pagkatapos po ng 3.5 araw, sila po ay mabubuhay. At sinabi po doon na sila ay aakyat sa langit at makikita ito ng lahat ng kanilang mga kaaway. So nakita naman natin na talagang hindi po ordinaryong tao yung dalawang saksi na ito. So hindi po natin alam kung sino po yun. Walang binanggit yung Biblia. Ngayon, dahil hindi po pinangalanan ng Biblia kung sino nga ba yung dalawang saksi na ito, meron pong iba't ibang mga interpretasyon yung mga scholar at mga theologians patungkol sa kung sino nga ba talaga yung dalawang saksi na ito. So ito po yung karaniwang view ng mga scholar patungkol sa dalawang saksi na ito. Una, sinasabi po ng ilan na maaring yung dalawang saksi na ito ay si Moses o kaya man po si Elijah. So sinasabi po nila na maaring bumalik si Moses and Elijah pagdating ng tribulation. Kasi nga pareho silang propeta. At alam naman po natin na yung dalawang saksi sinasabi po sila ay propeta o mensahero ng Diyos. At hindi lang po yun. Sinabi rin po kasi na meron po silang kapangyarihan. Ngayon mga kapatid, kung babalikan po natin yung Old Testament, nakita po natin na itong si Moses, nakapagpadala po siya ng mga salot doon po sa Egypt. Siyempre sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Diyos. Ngayon kung titingnan din po natin yung kapangyarihan ng dalawang saksi, makikita po natin na kaya rin po nila magpadala ng mga salot pagdating ng tribulation. At hindi lang po yun, si Elijah, nakita po natin nakapagpabagsak po siya ng apoy doon po sa Mount Carmel at napatunayan nga po na totoo yung ating Diyos. Ngayon kung babalikan din po natin yung dalawang saksi, may kapangyarihan din po sila na gamitin po yung apoy para tupukin yung mga kalaban. At may lumalabas nga raw po na apoy sa kanilang mga bibig. Yung kapangyarihan po na yon, nakita po natin yon doon kay Elijah sa Old Testament. At ganoon din po sa dalawang saksi. So yung view po na ito nakabase doon po sa himala na ginawa ni Moses and Elijah doon sa Old Testament. Kaya sinasabi nila sila yung dalawang saksi. Isa pa pong popular na pananaw, sinasabi nila na yung dalawang saksi na ito, maaring ito po si Elijah at si Enoch.
Ito naman po mga kapatid ay nakabase doon po sa kanilang kamatayan. Alam naman po natin sa Bible, si Enoch tsaka si Elijah lamang yung hindi nakaranas ng kamatayan. Sila po ay kinuha na lang ng Diyos. Sila po ay na-rapture. So ibig sabihin, wala pong kamatayan silang naranasan. Alam naman natin na itong si Enoch, sinasabi po sa Biblia na siya po ay naglakad kasama yung Diyos. Siya po ay sumunod sa ating Diyos. Namuhay po siya sa kalooban ng ating Diyos. At yun nga po, pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Ayon po sa Biblia, kinuha po siya ng Diyos at hindi niya naranasan yung kamatayan. Ganon din po si Elijah. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos, propeta po siya ng Diyos, pero nakita po natin dito mga kapatid, hindi rin po siya nakaranas ng kamatayan. Makikita po natin na inakyat po siya sa langit sa pamamagitan naman ng apoy. So mga kapatid, may ilang mga naniniwala, babalik po sila pagdating ng tribulation, yun nga po para gawin yung kalooban ng Diyos at para maranasan na ang kamatayan. Pero mga kapatid, yan po ay mga view pa lamang ng mga scholar at ng mga theologians at ng ilang mga Kristiyano. So wala pa pong nakakapagpatunay o wala pa talaga nakakaalam kung sino nga ba talaga yung dalawang saksi na ito. Hanggang sa panahon po natin ngayon. So hindi po natin pwedeng pangalanan talaga kung sino yung dalawang saksi na yon. Maaring may mga views na mga lumalabas kung sino nga ba yon. Pero hindi po tayo pwede mag-conclude kung sino nga ba talaga. Hindi po tayo pwede magpangalan dahil walang sinasabi yung Biblia. Basta, gagamitin po sila pagdating ng tribulation. Sila po ay magbabahagi ng salita ng Diyos para may maligtas pa rin po pagdating ng tribulation. Kasi mga kapatid, sa pamamagitan kasi ng dalawang saksi na yan, sila rin po yung gagamitin ng Diyos para po ibahagi yung gospel sa mundo na ito. Kasi nga, wala na po tayo, na-rapture na tayo pagdating ng tribulation. So, yung dalawang saksi po na ito, sila po yung magpapalaganap ng magandang balita ng ating Panginoong Sokristo. At yan po yung patunay, yung dalawang saksi na ito, na may kaligtasan pa pagdating po ng tribulation. Kasi kung titingnan po natin yung logic dito mga kapatid, bakit pa sila magbabahagi ng salita ng Diyos kung wala ng kaligtasan sa tribulation? So bakit pa magpapadala yung Diyos ng mensahero o ng propeta pagdating ng tribulation kung wala ng kaligtasan? So mga kapatid, yung dalawang saksi na ito po yung nagbibigay ng pag-asa sa mga maiiwan sa rapture na kahit sila po ay naiwan sa rapture, may pag-asa pa po silang maligtas. Kasi nga, mayroon pa magbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung may pag-asa pang maligtas pagdating ng tribulation kapag naiwan ka sa rapture, meron pa naman po mga kapatid, kaya lang mahihirapan na kayo. Time po kasi yun ng persecution. Talagang mararanasan nyo po yung impyerno sa mundo na ito. Pero yun nga mga kapatid, ang pag-asa, nandyan pa rin po yung biyaya ng Diyos. Ang alam po natin na wala ng pag-asa kapag yung isang tao napunta na siya sa impyerno. Wala na po talaga siyang magagawa doon. Pero pagdating po ng tribulation, may mga mensahero pa po na ipapadala yung Diyos. Kahit wala na po tayo sa mundo na ito kasi nga na-rapture na tayo. So mga kapatid, wala pa po ang tribulation at wala pa po ang dalawang saksi. So matutupad po yung propesiya sa takdang panahon. Lalabas po yung dalawang saksi na yan. Pero sa panahon po natin ngayon, dapat tayo po yung maging saksi ng Diyos. Lalo na nga po sa panahon po ngayon na punong-puno po ng kaguluhan, kahirapan at kasamaan sa mundo na ito. Nakita naman po natin gagamitin po ng Diyos yung dalawang saksi pagdating ng tribulation para magbahagi ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na tayo po bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Sokristo, tayo po yung mga witness. So ibig sabihin, hanggat di pa po nagra-rapture, wala pa yung tribulation, tayo po yung maging saksi sa mga tao. Ibahagi po natin yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo hanggat hindi pa po huli yung lahat. So may specific po na gagawin yung dalawang saksi sa tribulation. Pero mga kapatid, tayo sa panahon natin ngayon, tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Sabi nga, you shall be my witnesses. Tayo po mga kapatid yun na sumusunod sa ating Panginoong Sokristo. Maging witness po kayo sa inyong mga tahanan, sa eskwelahan, sa inyong mga workplace, at kung saan man kayo nandoon. Ibahagi nyo po yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Nang sa ganun, magkaroon po sila ng kaligtasan. Nang sa ganun, masama rin po sila sa rapture pagdating ng panahon. So mga kapatid, habang hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, maging witness po tayo saan man tayo magpunta. Ipakilala natin yung ating Panginoong Sokristo, ipagmalaki natin yung ating Panginoong Sokristo, at bigyan po natin ng pag-asa yung mga tao na yung ating Panginoong Sokristo, babalik na po siya.